Kabanata 1041. Napaka-competitive niya talaga. Bulong ni Zephyr. Gayunpaman, may awa sa kanyang mga mata. Ang mga markang ito sa ikalawang palapag ay malinaw na may taglay na isang uri ng formation aura, at hindi naman sila mahina. Gaya ng inaasahan. Nang umangat ang binata sa sukdulan, muntik nang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Biglang nagbago ang mukha niya. Sa susunod na sandali. Boom! Isang walang katapusang puwersa ang sumabog mula sa lupa na parang bulkang sumasabog. Ang karahasan ng apoy, ang bangis ng mga agos, ang walang katapusang supply ng enerhiya ng kahoy. Sari-saring enerhiya ang dumadampi sa binata. Sa ganitong kalagayan, kahit ang isang eksperto sa espiritu ay maaaring hindi makayanan ito. Bagamat pambihira ang lakas ng binata, gulat pa rin siya sa sitwasyon. Sumayaw siya na parang saranggola na may naputol na tali. Sayang. Mabuti akong tao. Hindi napigilan ni Zephyr ang mapabuntong hininga nang makita niyang biglang nagbago ang mukha ni Yingjiu at sumugod palapit sa kanila. Maganda ang impresyon niya kay Yingjiu. Bagamat mukhang walang emosyon si Yingjiu, isa pa rin siyang dalisay na tao. Sa oras na ito, halatang gustong tulungan ni Yingjiu ang binata na may blonde na buhok. Gayunpaman, ang pormasyong ito ay napaka-misteryoso. Kung hindi siya kikilos, maaaring hindi makakuha ng anumang benepisyo si Yingjiu. Swoosh! Sa bahagyang paggalaw ng kanyang palad, ang evil breaking eye ni Zephyr ay kumislap ng may kamangha-manghang sinag ng Diyos. Gamit ang kanyang makapangyarihang pananaw, nakita niya ang kahinaan ng hanay. Buzz! Sa isang iglap. Bigla na lang, nabasag ng spirit-breaking sword palm ni Zephyr ang ilang bahagi ng porma sayon. Boom! Isang nakakagulat na pagsabog ang narinig. Bigla, tila sinalubong ng orihinal na enerhiya ang black hole at agad na nilamon. Ligtas ding lumapag ang katawan ng binata na may gininto ang buhok. Ayos ka lang ba? Hindi napigilan ni Yingjiu ang huminga ng malalim at tumingin kay Zephyr Khan ng may pasasalamat. Alam na alam niya na kung hindi dahil kay Zephyr Khan, silang dalawa sana ay mapapahamak. Maaari pa nga silang mapatay ng porma sayon. Emph. Nagbago ang mukha ng binata na may gininto ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Matinding tumingin siya kay Zephyr, nakaramdam ng depresyon. Natuklasan na ni Zephyr ang ugali ng binata. Labis siyang ipinagmamalaki, at mayroon siyang matinding pagnanais na manalo. Mukhang 16 o 17 taong gulang lamang si Zephyr, ngunit kaya niya itong gawin. Natural lamang na lalong lumakas ang kanyang pagnanais na manalo. Mukhang maraming tao ang namatay dahil sa pormasyong ito. Hindi tumingin si Zephyr sa ikalawang palapag at dahan-daang nagsalita. Habang nagsasalita siya, magsasalita na sana ang binata na may gininto ang buhok nang biglang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lumabas na maraming puting buto ang tahimik na nakalatag sa lupa. Ang mga butong ito ay malinaw na dahil sa paglipas ng panahon, at iyon ang dahilan kung bakit nabulok ang kanilang laman. Puting buto lamang ang nakikita. Bukod dito, marami sa mga kalansay ay kumikinang sa puting kinang na parang jade. Nagniningning lamang ang mga ito kapag ang kanilang lakas ay umabot sa isang partikular na antas. Upang maabot ang ganoong antas at mamatay dito, makikita kung gaano kakilakilabot ang pormasyong ito. Kahit hindi kumbinsido ang binata na may blonde na buhok, alam niyang kung hindi dahil kay Zephyr siya at si Yingjiu ay malamang nasa malaking panganib. Kabanata 1042. Sandaling panahon, kahit na hindi pa rin masaya ang binata na may gininto ang buhok at malamig ang kanyang mga mata, makikita pa rin ang bahagyang pagbabago sa lamig. Malinaw na hindi naging epektibo ang atake ni Zephyr. Pagkatapos ay tumingin sila sa ikalawang palapag ng pasilyo. Bagamat maraming bangkay, mayroong mahinang asol na liwanag sa sahig na ito, na isang malabong monolito. Ang proteksyon ng monolito ay malinaw na mas mahusay kaysa sa unang patong. Sa mga dingding ng ikalawang palapag, sunod-sunod na lumitaw ang mga parisukat. Mayroong mahinang aura ng enerhiya sa loob ng mga grid na ito. Ang asol na liwanag ng monolith ay inilalabas mula sa mga grid na ito. Malinaw na makikita na may mga balumbon sa ilang mga grid. Ang kakaibang kasanayan sa middle grade na Mind Attunement, ang Poisonous Dragon Dazzling Legs. Binuksan ni Yingjiu ang isang grid, at pagkatapos ay isang scroll ng libro ang lumitaw sa harap niya.
Pagkatapos, hindi niya maiwasang magpakita ng gulat sa mukha. Hindi madaling makahanap ng kakaibang kasanayan sa mind attunement. Halimbawa, sa lahat ng kakaibang kasanayang sinasanay ni Zephyr, ang Lightning Sword skill ang siyang martial arts technique ng body attunement. Ang Blade of Silence, Great Desert Sand, at ang Lightning Chopang na ipinakita niya ay pawang naunawaan mula sa Lightning Sword skill. Bagamat nalampasan na nito ang orihinal na body attunement at halos hindi naabot ang antas ng mind attunement, sapat na ito upang ipakita kung gaano kabihira ang kakaibang kasanayang ito ng mind attunement. Kahit ang mga disipulo ng The Academy ay nangailangan ng mahabang panahon para makuha ang kakaibang kasanayan sa mind attunement. Sa pamamagitan lamang ng iba't ibang malupit na pagsubok makakakuha sila ng tiyak na bilang ng mga puntos. Gayunpaman, minamaliit ng kasalukuyang Zephyr ang kakaibang kasanayang ito ng mind attunement maliban na lang kung ito ay angkop para sa kanya o kung ito ay nasa isang upper grade. Bagamat hindi alam ni Zephyr ang antas ng Great Blood Cleave, nahulaan niya na isa itong low-grade soul attunement, kaya hindi siya masyadong mahilig sa mind attunement martial arts. Crash! Nang akmang huhugutin na ito ni Ying Jiu, biglang may lumitaw na bitek sa scroll. Sa sumunod na sandali, tila may mga bitek na sum-indi sa signal at agad na kumalat. Sa sumunod na sandali, ang balumbon ay nagkapira-piraso. Sayang naman. Malinaw na masyadong mahaba ito, kaya hindi mapreserba ang aklat na ito kahit na mas maganda pa ito kaysa sa unang antas. Isang kumikinang na bughaw na kariktan ang lumitaw sa paningin ni Zephyr. Medyo siksik ang patong ng asol na kariktan, dahilan para bahagyang manginig ang puso ni Zephyr. Sa pamamagitan ng asol na liwanag, nabunyag din ang libro sa loob. Kamao ng dugong tigre. Lumitaw dito ang mga mababangges na karakter. Ang mga salitang ito ay malinaw, na parang buhay. Kung titingnang mabuti, kahit na may patong ng monolito sa pagitan nila, mararamdaman pa rin ng isa ang isang hindi maipaliwanag na masamang espiritu na papalapit sa kanila. Swoosh! Maingat na binasag ni Zephyr ang monolith at ginamit ang kanyang punching skill. Inaabangan pa rin ni Zephyr ang mga kasanayan sa pagsuntok. Total, kahit na ang pinakamalakas niyang focus realm ay ang sword focus, naunawaan din niya ang fist focus, at sa pagpapakita ng kanyang cultivation, ang mga ordinaryong kalaban ay hindi sulit sa kanyang oras para gamitin ang mga sword skill. Kung pag-uusapan ang husay sa pagsuntok, wala siyang gaanong malalakas na teknik sa pakikipaglaban. Ang Blood Tiger Fist, isang mid-grade mind attunement martial arts technique, ay nangangailangan ng malaking dami ng blood energy para malinang. Ito ay nahahati sa 9 na antas ng blood energy para pagsamahin at makabuo ng strength energy. Kapag ang 9 na antas ng blood energy ay pinagsama-sama, ito ay parang isang walang katapusang alon, at ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa kaysa sa isang upper grade mind attunement. Nang makita ang introduksyon nito, bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr, at pagkatapos ay mabilis niyang naalala ang kakaibang kasanayang ito. Matalino siya, at ngayon ang kanyang enerhiya sa espiritu ay nasa antas ng 8 bituin, kaya madali niyang naitala ang natatanging kasanayang ito. Kabanata 1043. Hahaha. Isang mataas na uri ng teknik sa mind attunement martial arts. Bigla, isang nasasabik na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng binata na may blonde na buhok, at isang librong may gininto ang liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Isa talaga itong mataas na antas ng pag-aayon sa pag-iisip. Sinulyapan niya ang binata na may gininto ang buhok, ngunit wala itong pakialam. Gusto niya ang Blood Tiger Fist. Kahit na nasa upper grade ng mind attunement iyon, wala siyang pakialam doon. Hoy! Kung ayaw mo, ako na ang kukuha. Kinagat ng binata na may gininto ang buhok ang kanyang mga labi at sinigawan si Zephyr. Hindi. Kunin mo. Nagtatakang tiningnan siya ni Zephyr. Hindi niya inaasahan na kusang susuko ang lalaking ito. Gayunpaman, hindi naman talaga niya ito kailangan, kaya agad siyang tumanggi. Bagamat maliit na pangyayari lamang ito, binago nito ang pananaw ni Zephyr sa binata na may blonde na buhok. Bukod dito, dahil din dito tila lubos na gumaan ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Mayroong 4 na uri ng martial techniques at isang natatanging kasanayan sa cultivation method dito, na lahat ay nasa antas ng mind attunement. Sa kasamaang palad, ang poisonous dragon legs ay nawasak sa ganitong paraan.
Sinasabing ang ganitong uri ng leg technique ay may siyam na kakilakilabot na legs techniques ng Poisonous Dragon Apparition, Phantom. Naaawa at naawa si Ying Jiu. May isa pang patong. Tumingin si Zephyr sa lugar kung saan siya naroon noong ikatlong beses at dahan-daang nagsalita. Dahil ang dalawang antas na ito ay mga natatanging kasanayan sa Mind Attunement, madaling isipin na maaaring mayroong mga natatanging kasanayan sa Soul Attunement sa ikatlong antas. Oo. Oo, may isa pang patong. Swoosh. Hindi na makapaghintay ang tatlo na magmadaling umakyat sa ikatlong palapag. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumulpat ang mga sinag ng liwanag at hindi na hinintay na manatiling matatag sina Zephyr at ang dalawa pa. Lumitaw din ang mga sinag ng liwanag na ito. Sunod-sunod na lumitaw ang mga martial artist. Malinaw na hindi inaasahan ng mga tagapagsanay ng martial arts na ito na may ibang lilito sa lugar na ito. Sandaling naging tensyonado ang kapaligiran. Sol M na. Sol M na pa rin. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa buong espasyo ay lalong naging mapang-api, na para bang kaya nitong palamigan ang hangin. May 3 tao sa panig ni Zephyr, habang ang kabilang panig ay may 5 tao. Malinaw na nasa kawalan sila ng bilang. Gayunpaman, ang mga makakapunta rito ay tiyak na hindi mga simpleng tao. Natural lamang, ang dalawang grupo ay hindi nang ahas na. May kaunting kawalang ingat. Sa oras na ito, ang dalawang grupo ng mga taong ito ay nakatayo sa ikatlong palapag ng bulwagan. Nagtitigan silang mabuti, hindi naglakas loob na gumalaw. Hindi man lang nila itinoon ang kanilang atensyon sa ikatlong palapag. Madalas na nag-aaway agad ang mga eksperto. Ang isang sandali ng pagkagambala ay sapat na upang magdulot ng di malilimutang mga kahihinatnan. Sa oras na ito, malinaw na itinoon ni Zephyr Khan ang kanyang atensyon sa isang tao. Ang kabilang panig ay nakatingin sa kanya ng may mukha na puno ng sama ng loob. Sa kanyang mukha, mayroong isang mabangis na bakas. Bumukas pataas at pababa ang marka, nagpapakita ng malabong laman at dugo mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang baba, parang isang mabangis na alupihan. Sa oras na ito, malamig ang mga mata ng kabilang panig, at may mga kaunting malamig na aura na dumadaloy, dala ang mga kaunting kakaibang aura. Habang nakatingin sa taong ito, palihim na nahulaan ni Zephyr ang kanyang pagkakakilanlan. Bago siya pumasok sa templo, maraming itim na anino ang kanyang nakasalubong, na pawang mga avatar na nilikha ng isang sinaunang draconic bloodline. Kabanata 1044. Nawasak niya ang mga clone at napilitan ang nagkokontrol sa mga clone na umatras. Sinamantala rin ni Mi ang pagtakas ng kabilang panig para makapasok sa templo, ngunit wala siyang nakitang bakas ng taong ito. Base sa mga marka sa mukha ng kabilang panig, malinaw na ito ay sanhi ng kapangyarihan ng kanyang War Mark of Wind. Ang War Mark of Wind ay nagtataglay ng matalas na aura, kaya natural na mahirap itong alisin. Ito ay katulad ng inaasahan niya. Ang kabilang grupo ay malinaw na hindi iisang tao lang, kundi may grupo. Bukod pa rito, mula sa direksyon kung saan sila nanggaling, malinaw na pinili nila ang ibang landas kaysa sa kanya. Kaya naman medyo mas mabagal ang kanilang pagdating. Hindi ko inaasahan na may makakarating dito bago tayo. Nakakagulat talaga. Sa wakas, dahan-daang nagsalita ang isa sa kanila. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ng taong ito. Umakyat sa langit ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan, at may dala siyang malaking itim na palakol sa kanyang likod. Nakatayo siya roon ng may kahanga-hangang anyo, na para bang isa siyang walang kapantay na Diyos ng digmaan. Matipuno at malakas ang kanyang katawan. Hindi bababa sa 3 metro ang taas niya. Ang mga kalamnan sa buong katawan niya ay nakaumbok na parang mga ugat ng dragon python, na tumataas, na nagbibigay sa mga tao ng isang malakas na aura. Isang mahinang kulog ang patuloy na lumalabas pagkatapos niyang magsalita. Kung medyo mahina ang lakas ng isang tao, malamang na mayayanig ang isip niya hanggang sa hindi ito mapalagay dahil sa boses na ito. Parang hindi ka rin mabagal. Ayaw ng binata na may gininto ang buhok na makaranas ng anumang pagkatalo sa harap ni Zephyr, lalo na ang iba. Agad niyang sinabi ng malamig. Iwan ninyo ang lugar na ito. Maaari kong baliwalain ang mayroon kayo, ngunit kung gusto ninyong mamatay, papatayin ko kayong lahat.
Tinitigan ng matipunong binata ang binata na may gininto ang buhok at malamig na sinabi. Sa tatlong tao, ang binata na may gininto ang buhok ang pinakamahalaga sa kanya. Si Ying Jiu ay kalahating hakbang lamang sa spirit expert, na katumbas ng kanyang kaharian. Gayunpaman, tiwala siyang matatalo niya ang kabilang panig. Tila hindi gaanong kapansin-pansin si Zephyr, kaya wala siyang pakialam. Tanging ang binata na may gininto ang buhok ang nagparamdam sa kanya ng walang kapantay na pagpipigil na takot. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos. Mayroon din kaming bahagi ng lugar na ito. Habang nakatingin sa matipunong lalaking ito, ang binata na may gininto ang buhok ay tumawa ng malamig. Nako, huwag kayong masyadong maging mayabang at maging kumpiyansa. Gusto niyong tatlo na lumaban sa Haring Azure. Ang Haring Azure ang pangalawa sa pinakamalakas sa siyam na disipulo sa antas ng hari, pangalawa lamang kay Sikong Jiuzi, ang pinakamalakas na hari. Talagang walang hiya ang makipagkumpetensya sa Haring Azure. Nakatayo sa tapat nila, ang lalaking may peklat sa mukha ay nakangiting sabi. Base sa tono ng lalaki, halatang sinusundan nila ang gusto ng matipunong lalaki. Hari ng Azure. Tila medyo kakaiba ang binata na may gininto ang buhok tungkol sa pangalang ito, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ng binata, mas lalo siyang naging kakaiba. Base sa ekspresyon ng binata, tila wala siyang kahit anong impresyon tungkol sa Haring Azure. Maging si Zephyr mismo ay may alam na ilang impormasyon tungkol sa Haring Azure. Isa siyang walang kapantay na disipulo sa antas ng hari na may hindi kapani-pani walang lakas, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at depensa ay kabilang sa pinakamahusay sa mga disipulo sa antas ng hari. Paanong hindi malalaman ng binata na may gininto ang buhok na ito? Kilala kita. Ikaw si Zephyr. Isa kang halimaw. Matagal na kitang pastahan sa laban mo. Hindi naman masama, pero hindi ka sapat ang lakas. Mas mahina ka kaysa sa akin. Kabanata 10:45. Sumulyap si Haring Azure kay Zephyr na parang may naisip. Mukhang nagulat siya at saka muling nagsalita ng mahina. Dahil sa kanyang katayuan bilang pangalawang disipulo sa antas ng hari, lubos siyang kwalipikado para sabihin iyon. Gayunpaman, si Zephyr lamang ang alam niya noong panahong iyon. Kung ang kasalukuyang Zephyr ang lumaban sa kanya, hindi siya mapapatay ni Zephyr sa loob ng ilang segundo, ngunit kaya niya pa ring uminom ng alak. Tungkol naman sa inyong dalawa, kahit hindi alam ang inyong pinagmulan, dapat kayong maging mga disipulo ng The Academy. Ayokong pahirapan kayo, pero kung nagdududa kayo na hinahanap ninyo ang kamatayan, pipigilan ko kayo. Tila ayaw ng Haring Azure na mabahiran ng sobrang dugo. Kaya naman, medyo mapayapa ang tono niya. Gayunpaman, alam na alam ni Zephyr na hindi naman sa ayaw niyang matapos agad ang laban. Sinabi niya na ayaw niyang lumaban sa binata na may blonde na buhok. Bagamat ang binata na may blonde na buhok ay nasa half step to the spirit din, napapalibutan siya ng isang mapanganib na aura, na nagpaparamdam sa mga tao ng bahagyang sipon. Humph! Gusto mo bang ipaglaban ang lugar na ito? Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang lumabas ng dahan-dahan. May matinding pressure sa boses niya, na para bang isa siyang kataas-taasang nilalang ng isang walang kapantay na hari. Biglang umugang ang paligid. Hindi mabilang na sinag ng liwanag ang kumislap. Sa kawalan, isang figure ang dahan-daang lumabas na ang mga kamay ay nasa likod, na parang pinunit niya ang espasyo. Napapaligiran ang kalaban ng mga banal na kanyan, at ang walang hanggang sinag ng Diyos ay nakasisilaw. Para siyang isang Diyos, at ang kanyang kakaibang aura ay umiikot sa paligid niya. Ipinaramdam nito sa mga tao na wala siyang talo. Matapos makita ang taong ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ng lahat, lalo na ang Haring Azure. Labis ang kagalang-galang na ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang nakakita siya ng isang natural na kaaway sa kanyang buhay. Kumalat ang kanyang sinag ng Diyos mula sa kanyang mga mata, at ang espiritu sa paligid niya ay namuo at naging diwa. Ang mga bahid ng tunay na enerhiya ay bumuo ng isang masiglang poster. Nasa estado siya ng paghahanda para sa labanan, handang makipaglaban anumang oras. Siyempre, hindi ito nagkataon lamang, dahil ang taong lumitaw ay walang iba kundi si Sikong Jiuzi, ang pinakamalakas na disipulo sa antas ng hari. Sa oras na ito, ang katawan ni Sikong Jiuzi ay nagniningning ng maliwanag.
Malinaw na medyo bumuti ang kanyang lakas. Kahit hindi manghula, maiisip pa rin ng isa na maaaring may mga pagkakataon si Sikong Jiuzi sa Immortal Secret Land. Sa itaas ng kawalan. Mahinahon ang ekspresyon ng mukha ni Sikong Jiuzi, na para bang isa siyang Diyos na kumokontrol sa buhay at kamatayan ng lahat. Tungkol naman sa Haring Azura, ngumiti lamang siya ng malamig at hindi nagsalita. Gayunpaman, nang mapunta ang tingin niya sa mga disipulo, lahat sila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga puso at hindi nang ahas na salubungin ang kanyang mga titig. Tatlo lang ang naroon na kayang lumaban sa kanya. Puno ng pagmamalaki ang mukha ng binata na may blonde na buhok. Tila seryoso siya para kay Sikong Jiuzi, ngunit hindi siya nahihiya. Bilang pangalawang disipulo sa antas ng hari, ang Haring Azure ay likas na pambihira. Sinikap niyang tingnan ang mga mata ni Sikong Jiuzi sa kanyang makakaya. Sa harap ng pagtatanghal ng grupong ito ng mga tao, nasiyahan si Sikong Jiuzi, ngunit nang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao. Gayunpaman, biglang natigilan ang ekspresyon sa mukha niya. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zephyr. Malamig na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata, at hindi siya umatras. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata.